Matapos ang mahigit isang araw mula nang umalis sa Pilipinas, nasa The Hague sa The Netherlands na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon po siya iimbestigahan ng International Criminal Court para sa Crimes Against Humanity. Kaugnay po yan sa Davao Death Squad at War on Drugs. Yan ang kauna-unahang pagkakataon na haharap sa paghuhukom ng ICC ang isang leader mula sa Pilipinas at sa Asia. Ang mensahe ni Duterte, siya ang mananagot sa mga nangyari sa kasagsagan ng drug war. Narito po ang report. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long flight. Nasa The Netherlands na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makalipas ang halos 25 oras mula nang umalis sila sa Villamor Air Base sa Pasay gabi ng Martes. Para yan sa kanyang pagharap sa International Criminal Court na mag-iimbestiga at maglilitis sa kanya sa Crimes Against Humanity. Alas 8 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas, nag-stop over ang kanilang eroplano sa Al Maktoum International Airport sa Dubai sa United Arab Emirates para mag-refuel. Doon nakausapan ng dating presidente ang kanyang anak na si Veronica base sa kanyang post sa Instagram. Naglabas din ng mga retrato si Senador Bongo ng mga kuha ni Duterte habang nasa Dubai. Ang dapat panandaliang stopover inabot ng halos 8 oras bago muling bumiyahe patungong The Netherlands. Bago mag alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas, lumipad na sina Duterte papuntang The Netherlands. Sa gitna ng mahabang biyahe, pagtitiyak ni Duterte. Okay ako. Doon na touring. Habang nasa eroplano, muling iginit ng dating Pangulo na siya ang mananagot sa mga nangyari noong kanyang administrasyon, partikular ang kaugnay sa war on drugs. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. 5:54 PM o maghahating gabi kagabi sa atin, lumapag na sa Rotterdam The Hague Airport ang eroplanong lulan ang dating Pangulo. Doon na rin siya itin-over sa ICC. Nadala na ang dating Pangulo sa detention center ng ICC sa The Hague. Sinulubong siya roon ng mga taga-suporta, maging ng mga kritiko. Ano man ang mangyari, tatanggapin daw ito ni Duterte. This will be a long legal proceedings. So be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hingi po tayo ng update sa sitwasyon ngayon sa The Hague sa The Netherlands kung saan dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakapanayan po natin si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte III. Andy, malamig na umaga dyan sa inyo. Magandang tanghali dyan sa inyo sa Pilipinas, Connie. Sa ngayon, alas 4 na ng madaling araw dito sa The Hague. Eksaktong alas 8 ng gabi kagabi, pinaalis ng mga pulis ang mga Pilipinong nagtipon sa harapan ng gate ng Hague Penitentiary Institution. At bago niyan, aabot sa 200 mga kababayan natin na nagtipon doon. At karamihan sa kanila ay mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Iba't iba ang profile nga ng mga Pilipinong pumunta sa penitentiary at marami sa kanila ang dito sa Netherlands nakabase. Okay. Pero meron... Okay. Go ahead, Andy. Sige lang. Yes. Meron din tayong mga kababayan na nanggaling sa mga karatig bansa tulad ng Belgium at Germany. May isa tayong nakausap na kababayan natin na nanggaling pa ng Japan. Pero ang sabi niya, nagbabakasyon lang daw siya dito sa The Hague at may binisita siyang kaibigan. At nataon ng kanyang pagbabakasyon ay sa pagdating ng dating Pangulong Duterte dito. Pero sa nakita naman natin, naging mapayapa ang pagtitipon ng ating mga kababayan dyan na supporters ni dating Pangulong Duterte naman, ano? Naging mapayapa naman yung pagtitipon kasi pagdating namin doon sa harapan ng ICC at maging doon sa harapan din ng The Hague Penitentiary,
pati yung mga Pilipinong nandoon ang nagsabi ko sa mga kapwa Pilipino natin na maging maayos at huwag magsisigaw at kung maaari ay maging mahinahon sa sasabi ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Oo. Kamusta naman yung seguridad sa labas ng penitentiary? Pinapaalis na ba yung mga tao roon? O may nagsialisan? Bumalik ba? May mga balak bumalik pa? Alas 8 ng gabi kagabi pinaalis lahat ng mga tao. At sa ngayon, wala mga Pilipino ang naroon. At in terms ng security, halos kung ikukumpara natin yung taas ng pader sa harapan ng gate, halos 2 palapag yung taas ng pader. Itong Hague Penitentiary area naman ay malapit sa residential area. So, masasabi ko na yung security doon ay mahigpit. Okay. Pero kanina nabalita rin natin na may mga nagpunta rin na hindi naman necessarily supporters, no, ng dating Pangulo, mga kritiko kumbaga. Maaari mo ba kami bigyan pa ng detalye tungkol doon? Tama ka rin. Meron kami mga mangilan-ngilan na nakausap na mga kababayan na nagsasabing neutral daw sila. Sinubukan namin maghanap ng kritiko at isa sa kanila, sa mga nakausap namin ay isang Dutch isang 26-year-old Dutch na merong daladalang placard na ang nakalagay ay "Catch them all". Ayon dito sa Dutch national na ito, tinuturing niya na war criminal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ikinagalak niya ang pagka-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng dala-dala niyang placard, hindi naman siya kinuyok at maayos naman siyang kinausap din ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Okay, as confirmed by the OVP o Office of the Vice President, nakarating na nga dyan sa The Hague si VP Sara Duterte. Meron ka bang impormasyon kung papayagan siyang makapasok para makita at makausap ang kanyang ama? Natanggap na rin natin yung ulat na yan na dumating si VP Sara Duterte kagabi dahil nauna na rin itong ibinalita ng local media. Pero sa ngayon, inaalam pa rin natin, sinusubukan pa rin natin alamin ang detalye kung papayagan siya makapasok sa penitentiary. Pero kung pagbabasihan natin yung nangyari kagabi, 2 itim na SUV lang yung nakapasok dun sa gate ng penitentiary. Hindi pa ito nagtagal ng 30 seconds. So, kung napagbabasihan natin, magiging mabilis ang pagpasok. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin. Maraming salamat din. Yan po naman si GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Pwedeng mabisita ngayong araw ni former Executive Secretary Salvador Medaldea sa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinayagan si Medaldea ayon sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands. 15-day visa ang ibinigay sa kanya ng immigration authorities ng The Netherlands bilang counsel ni Duterte. 2-day visa naman ang ibinigay sa nurse at aide na kasama ni Duterte para makapagpahinga bago bumalik sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan na rin daw ang nurse ni Duterte sa nurse ng ICC ukol sa medical conditions ng dating Pangulo. Ang Philippine Embassy, nagpadala rin daw ng winter clothes at care packages para kina Duterte at kanyang mga kasama. Ngayong nasa kustudiya na ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mananatili siya sa ICC Detention Facility habang hinihintay ang schedule ng pre-chamber hearing. Ang pagdinig na ito ay para sa pagtukoy ng kanyang pagkakakilanlan, matiyak na naiintindihan niya ang kaso laban sa kanya at maiset ang petsa kung kailan sisimulan ang hearing sa kanyang mga kaso. Ayon sa ICC, lahat ng detainee ay entitled na mag-apply ng interim release habang hindi pa sumasalang sa trial. Sa pagtatapos ng confirmation hearing, matutukoy kung kailangan pang magpasa ng karagdagang ebidensya o isalang na sa trial ang detainee. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, tumatagal ng hanggang 8 taon ang average period ng isang pagdinig. Ang arrest warrant ni Duterte pinirmahan ng 3 judges ng ICC na sina Rain Alapini Gansu ng Benin, Socorro Flores Liera ng Mexico at si Yulilia Motok ng Romania na tatayong presiding judges sa pre-trial proceedings. Para sa International Criminal Court, mahalagang pangyayari ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity.
The arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. It means a lot, I think, to victims. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, inilabas ang warrant of arrest laban kay Duterte dahil naniniwala silang may reasonable grounds na nakagawa ng krimen si Duterte. Mula 2011 hanggang 2019 bilang vice-alkalde at alkalde ng Davao City at presidente ng Pilipinas. Pati na rin ang pagkakabuo sa umano'y Davao Death Squad noong siya ay mayor ng Davao City. It's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. Kaugnay sa mga petisyon para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin si UP Law Assistant Professor at dating tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Teodoro Te. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo. Hindi po naglabas ng TRO ang Korte Suprema para sa petisyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ano po ba ibig sabihin kapag sinabing failed to establish clear and the unmistakable right for the immediate issuance of a TRO? Sa madaling sabi, Rafi, ang sinasabi ng Korte Suprema dito, walang basihan para mag-issue ng TRO. Ang ibig sabihin ng TRO kasi yung pangmadali ang relief, ano? Ibig sabihin, no, nakabase yan dun sa tinatawag natin na urgency, na may pangangailangan, no, mahigpit na pangangailangan para pagbawalan yung isang bagay, in this case yung pag-aresto at paglipat sa kanya sa Hague. Mm-hmm. At ang turing ng Korte Suprema dito ay hindi na ipalabas ng mga petitioners doon sa kanilang application for TRO yung pangangailangan na pumasok ang Korte Suprema. Ngunit, ang sinabi ng Korte Suprema dito, doon sa mga petisyon, ay sagutin, no? Pinapasagot ito. So, ibig sabihin nun, doon sa ibang aspeto ng petisyon na hindi patungkol doon sa TRO, ay maaari pang tingnan ng Korte Suprema kung ano yung sagot, no, ng mga kinauukulan. Opo. Pero realistically, makakapag-issue ba talaga ng TRO kahapon at mapipigilan pa yung kanyang pag-alis sa pamamagitan ng TRO mula sa Korte Suprema? Well, mutan academic yung issue na yan, Rafi, dahil nag-deny na nga po yung Korte Suprema. Mm-hmm. So, ibig sabihin, napag-usapan po nila at ang sinabi nila, wala sila nakitang basihan. Pero gaano po kahalaga na mapag-usapan pa ito kahit nasa ibang bansa na ang Pangulo at hindi na siya mababalik by virtue of a TRO? Gaano po kahalaga na ma-determine at mapag-usapan pa ito sa Korte? Depende po yan doon sa pananaw ng Korte Suprema, doon sa mga petisyon na inihain. Ano? Dahil ang pagkakaintindi ko ngayon ay may 3 petisyon ang nakasalang sa Korte Suprema. Yung 2 petisyon ay isinalang ng mga anak ni Mr. Duterte. Ito ay para sa habeas corpus. At yung pangatlong petisyon, ito yata po yung petisyon na i-final ni Senator De La Rosa at sa pamamagitang sa kanyang sariling interest at sa interest ni Ginoong Duterte. No? At ito naman ay doon po hiningi yung TRO. No? So, pag nakita po ng Korte Suprema batay dun sa ihahain na sagot ng Solicitor General na meron pang issue na kailangan nilang talakayin, ay maaaring talakayin ng Korte Suprema pero hindi po natin maaaring pangunahan ng Korte Suprema kung ano yung gusto nilang gawin doon sa 2 petisyon, sa 3 petisyon. No? Ang maaari lang natin sabihin ngayon ay pinapasagot ng Korte Suprema yung mga kinauukulan doon sa 3 petisyon. Siguro po ang ipinupunto ko lang, baka maging precedent ito at kapag napag-usapan sa Korte Suprema at naroon ng ganitong kaso, pag may sumunod na ganitong kaso, pwedeng i-cite itong kasong ito. In any case, yung writ of habeas corpus hindi natin alam. Opo. Hindi natin alam, Rafi. Tingnan natin. Yung writ of habeas corpus po, pag naglabas ba ang Korte Suprema, paano yun? Nasa ibang bansa ng ang dating Pangulo. Meron pa bang holding or may enforce po ba ito?
again, no, kasama yan sa pag-uusapan ng Korte Suprema. Ayaw paunahan ng Korte Suprema, Rafi, dahil ito. Ngayon, sub judice po yung tatlong kaso, no? Hindi ko pwedeng i-discuss kung ano yung anong dapat gawin nila. Maaring talakayin ng Korte Suprema yan, yung practicalidad, no, ng i-issue nilang remedy. Yung Korte Suprema naman, alam natin, ito ay isang practical din na court, no? Kapag mag-i-issue po siya ng mga relief, no, tinitingnan din ito kung ito bang i-issue ng mga orders ay nakakatulong o hindi nakakatulong. So, malamang pag-uusapan din nila yan, yung mga practicalidad na yan. Kung anong mangyayari, kung mag-issue sila ng order at maaari bang mapatupad yung order nila. So, maaaring kasama yan sa pag-uusapan ng Korte Suprema. Kung maaari lang po, pakipaliwanag din kung hanggang saan po ba maaaring mag-intervene ang Supreme Court sa ginagawang investigasyon ng ICC. Pwede bang utusan ng SC ang ICC? At kung meron silang desisyon, ay ma-enforce at mapakinggan ito ng ICC? Yung Korte Suprema at yung ICC ay magkaibang korte. Yung ICC ay, alam po natin, kinreate po ng Rome Statute yan. No? At ang Korte Suprema naman ay, pag tiniyan po natin sa ilalim ng saligang batas, ito ay ang pinakamataas na hukuman sa Republika ng Pilipinas. No? Ay, yung ICC naman ay hindi ito korte na pumapaloob dun sa tinatawag natin Judicial Department ng Pilipinas. So ito ay magkahiwalay, no? So kumbaga walang kaugnayan yung dalawang korte. Ano po masasabi nyo dun sa sinasabi ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na meron namang umiiral na judicial system dito sa Pilipinas at dito lang daw kasi papasok ang ICC pag hindi na gumagana yung ating judicial system? Ano po masasabi niyo roon? Matagal na pinag-usapan yan. Maaari nilang erase yan, no? Sa ilalim po ng Rome Statute. Ito ay isang issue patungkol sa admissibility rather than jurisdiction. Yung matagal na pinagdedebatihan na complementarity principle, maaari nilang ipakita kung ninanais nila na may kakayahan at may interes na usigin ng bansa si Mr. Duterte patungkol dito sa similar offenses. No? So, again, alam naman po ng mga abogado siguro ni Ginoong Duterte yan na ito ay issue ng admissibility, hindi issue ng jurisdiction. Opo. At hindi pa ito nare-raise, no, patungkol kay Ginoong Duterte himself, no. Dati po kasi na-erase po yan para sa ng Solicitor General para sa bansa, no. Kino-question niya in principle, nag-ruling po yung ICC at sinasabi ng ICC na maaari na ipagpatuloy yung investigasyon, no. Ngayon dahil naaresto na nga si Ginoong Duterte at nandun na sa The Hague, ano, ito yung maaaring unang pagkakataon na may ahain ni Ginoong Duterte yung argumentong yan dahil nandun na siya, no. At sa ilalim ng Rome Statute, meron siyang karapatan na ihain yung argumentong yan. Depende na kung papayag ang ICC doon sa kanya argumento. Isa pa malaking issue yung kaugnayan ng ICC at saka yung Interpol. Idinaan po yung warrant sa Interpol pero galing yun sa ICC na hindi na tayo kasapi. So nasunod pa ba ng gobyerno yung tamang proseso pagdating dito? Yung Interpol ay may koneksyon sa ICC dahil ito ay nagsiserve po ng kanilang mga processes, may kaugnayan po yan. Tayo naman po may kaugnayan sa Interpol. So, iwanan ko na lang po dyan siguro dahil tingin ko hindi naman malaking issue yan dahil malinaw naman na tayo ay may kaugnayan at may kaugnayan sa Interpol. At kung ang Interpol ay pumasok, yun po ay trabaho po nila yun. So, iwanan ko na lang po siguro dyan. Okay, maraming salamat po sa mga paglilinaw dahil pagdating sa social media, napakarami na po magagaling pagdating sa legalities. Maraming salamat po sa Attorney Theodore Ten ng UP College of Law at dating tagapagsalita ng Korte Suprema. Wala naman, Rafi. Salamat din. Naging tensyonado ang ilang sandali bago ang pag-alis ni dating Pangulong Duterte pa the Netherlands. Sa isang punto, inaresto pa si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Balitang hatid ni Ian Cruz. Yang mga ganun na reaksyon ng expected video yan kasi pamilya.
Bago ilipad pa the Netherlands ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas na ang tensyon sa Villamor Air Base. Iginigiit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Pero hinihintay raw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi mo sir, ikaw lang sir, 8:30 na sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako record. Ako ang humingi ng 30 minutes. Ang anak ko pupunta dito. Sir President, hindi darating yun. Kasi Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Mas lalo pang naging tensyonado nang arestuhin si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea dahil pinipigilan niya ang pagkuha kay Duterte. Ano ginawa ko? Nakatayo mo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw sir. Bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Ang sinasabi ni Mijaldea, mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Sa huli, sumama rin si Duterte pero hindi kasama ang partner niyang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Naisakay sa Gulfstream 550 private jet ang dating Pangulo. Kasama niya si Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumating na nga po sa The Netherlands si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ng kanyang tanggapan ngayong umaga sa ulat ng Super Radio DZBB. Anila, pasado alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, nang lumapag doon ang flight ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng Vice Presidente na bibiyahe siya pa The Netherlands matapos arestuhin ng Interpol ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod sa arrest warrant ng International Criminal Court. Nakatakda rin daw siyang kumausap ng mga abogado roon. Samantala, mag-virtual tour po tayo sa detention center ng International Criminal Court kung saan nananatili ang mga inuusig na personalidad ng ICC, gaya po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pasilidad na matatagpuan din sa The Hague, may nakalaang standard na kwarto para sa bawat detainee. Sa loob po ng selda, may sarili silang kama, mesa at upuan, pati na lababo at palikuran. Hiwalay pa ang shower at laundry area. Mayroon ding library and spiritual room kung saan may access ang detainee sa mga libro, balita at telebisyon. Sa educational at occupational therapy area, may mga computer naman kung saan malayang makakausap ng detainee ang kanilang konsulado o diplomatic representative. May visiting area rin kung saan pwedeng bumisita ang asawa o partner nila. Para masiguro ang kalusugan at wellness ng mga detainee, mayroon ding sports hall at gym na kumpleto sa exercise equipment. May medical facility din sa loob ng penitentiary. Ang ICC ipinaghahanda ng makakain ang mga nakadetain. Kung hindi ito magustuhan, pwede silang magluto ng sariling pagkain o bumili batay sa grocery list ng pasilidad. Ang ICC Detention Center ay para lamang sa mga dumadaan sa paglilitis. Ang mga mahahatulang guilty, ililipat sila sa kulungan sa labas ng The Hague sa isang estado na may kasunduan sa ICC. Tatlong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ngayon pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius naman sa Virac, Catanduanes at sa Cotabato City.
Under extreme caution level na alinsangan ang dapat paghandaan dito naman po sa Metro Manila. 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 38 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Mapa danger o extreme caution level man ang heat index, dapat pa rin maging alerto, lalo na po ang mga bata, may edad, buntis at may comorbidities mula sa banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Istilis muli ang nagdadala sa atin ngayon ng mainit na panahon. Kahapon po na itala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at sa Cotabato City. Nakapagtala ng 39 degrees Celsius na heat index ang Pasay, habang 37 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sinulakay po ng mga otoridad ang isang bodega ng mga peking mantika sa Isabela. Chris, may mga naaresto ba? Connie, 3 ang naaresto, kabilang na ang may-ari, kahera at delivery worker. Aabot sa halos 200 galon ng peking mantika ang nadatna ng CIDG at Food and Drug Administration sa nasabing bodega. Ibinebenta raw ang recycled, walang label at hindi rehistradong mantika. Mahigit sa 3 milyong piso ang halaga niyan. Ipinasara ng mga otoridad ng bodega. Sinampahan na rin ng patong-patong na reklamo ang mga sospek. Wala silang pahayag. Hindi pa man nangangalahati ang Marso na Fire Prevention Month, mahigit 9 na po na ang naitalang nasawi sa mga insidente ng sunog sa bansa ayon sa Bureau of Fire Protection. Nadagdagan pa yan matapos masawi ang 4 na residente sa sunog sa isang compound sa Malabon. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang gumising sa ilang pamilya sa Barangay Longos, Malabon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 11 pamilya ang apektado sa sunog na umabot ng first alarm at tumupok sa 6 na bahay na gawa sa light materials. Ang isang pamilya rito, tila gumuho ang mundo nang makumpirmang nasawi ang 4 nilang kaanak na natrap sa nasusunog nilang bahay. Pagising na lang namin, lumiliyab na. Nagtakbuhan na kami. 4 lang nawawala sa amin dun sa mga nakatira. Gumawa kami ng tuwalya na, tapos binasa namin kasi grabe na yung apoy. Nasa, nagmumula sa taas, tapos talagang pinilit na lang namin makalabas. Hindi ko alam na hindi pala sila nakasunod. Patay ang isang babaeng 25 years old, ang kanyang 9-year-old na anak at 2 niyang kapatid. Person with disability ang isa sa mga nasawi. Yung 4 na casualties, nasa likod, back portion siya ng residence nila. Kaya possibly natrap sila dun sa isang kwarto, nagsama-sama na lang sila dun. 3 ang sugatan sa sunog. Si Nanay Maylin, papasok na raw sana sa trabaho nang sumiklab ang apoy. Nakita ko umaapoy! Yung mga anak ko, inano ko talaga! Ang iba pang nasunugan, nakayapak ng lumabas at halos wala nang naisalbang gamit. Tumagal ng mahigit kumulang 3 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Medyo natagalan lang dahil active pa po yung kuryente. So nagre-request pa tayo nung time na yun sa Meralco para makat yung power supply. Iskinita yung dinaanan natin. Ang kagandaan lang dito na confine siya ng firewall. Kaya nalimit lang yung isang compound lang yung nasunog niya. Sa Barangay Hall muna pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nasunugan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw si Senador Ronald Bato de la Rosa na magpa-aresto rin sa International Criminal Court at dalhin sa the Netherlands. Kung lalabas yung warrant of arrest ng ICC at isi-serve sa atin, I will be very happy to join former President Duterte. Opo. Para naman alagaan ko rin siya. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, nagpaliwanag din si Senador de la Rosa kung bakit tila MIA o missing in action siya nung arestuhin si Duterte nitong Martes. Bukod sa pangangampanya, siya raw ang nag-asikaso ng kanilang TRO petition sa Korte Suprema para kontrahin sana ang arrest warrant ng ICC. Matatanda ang idinadawit din sa drug war si Senador de la Rosa na nooy hepe ng pulisya. Sa naging pag-aresto kay Duterte, may sama raw ng loob ang senador kay Pangulong Bongbong Marcos
na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung ginagawa. So nakakalungkot po. I expect a president to be, a sitting president to be a man of his words. Mas atat pa nga itong gobyerno natin na hulihin si Pangulong Duterte kaysa yung Interpol at saka yung ICC. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May trademark daw ang isang lalaki na posibleng sangkot sa serye na nakawan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, ano bang trademark o tatak na yan? Rafi, heto kasing nahuli na sa Larin, abay nag-akyat bahay ng naka-briefs lang. Bukod sa pribadong bahagi ng katawan, mukha lang ng lalaki ang nakatakip. Ganyan ang estilo niya nang tangayin ang vault sa bahay ng isang Korean national sa Barangay Maribago sa Lapu-Lapu City. Sinasabing may laman iyong pera na aabot sa 3 milyong piso. Tingin ng pulisya, siya rin ang nanloob sa mga bahay ng ilan pang Koreano sa iba pang barangay dahil naka-briefs lang din ang sinasabing nagnakaw roon. Mga mare at pare, Webes latest muna tayo sa K-pop scene. Yan ang powerful dance collab ni na Filipina content creator Niana Guerrero at Blackpink member Lisa. Ipinlex ng dalawa ang kanilang killer dance moves sa single ni Lisa na FUTW. Nasorpresa naman ng Philo fans na napacomment pa ng prayer reveal. Ang dance video ni Niana at Lisa may mahigit 21 million views na. Nananatiling stable at wala na po sa panganib ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Sa chest x-ray, nakitaan ng improvement ang Santo Papa. Habang patuloy pa rin siyang sumasailalim sa high-flow oxygen therapy sa umaga and non-invasive mechanical ventilation sa gabi. Sumali rin siya sa spiritual exercises at nagpatuloy sa respiratory physiotherapy. Sa ospital sa Rome, ginugunita ni Pope Francis ngayong March 13 ang ika-12 taong anibersaryo niya bilang Santo Papa. Sa loob ng 12 taon, nabisita niya ang mahigit 60 bansa at nagkaroon ng landmark trips kung saan kabilang ang Pilipinas. Mahigit 700 din ang kanyang na-canonize o hinirang na santo. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa drug buy-bust operation ang 4 na magkakapitbahay sa Barangay 185 sa Caloocan. Nasabat sa operasyon ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng umunoy marijuana. Batay sa investigasyon, galing pang Mountain Province ang marijuana na iniimbak ng mga suspect sa isang bodega. Ang mga parokyano nila, taga Caloocan, Quezon City at Bulacan. Itinanggi ng mga suspect na may kinalaman sila sa illegal na droga. Hindi rin daw nila alam kung saan galing ang milyong-milyong pisong halaga ng marijuana na nasamsam sa kanila. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Arestado naman sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng 3 lalaki sa Taguig dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. Naaresto ang isa sa Barangay Rizal. Nasabat sa kanya ang mahigit 30 gramo ng umunoy shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Nahulihan naman ang 2 sachet ng kush o dried marijuana sa Barangay Calzada ang isa pang suspect. At sa Barangay Western Bikutan, arestado ang isa pang lalaki matapos makuhanan ng 8 sachet ng umunoy shabu. Walang pahayag ang mga suspect na nahaharap sa karampatang reklamo. Ngayong nasa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano na ang mangyayari sa kanyang kandidatura sa Davao City? Ayon sa Commission on Elections, itinuturing pa rin si Duterte na mayoral aspirant. Sa March 28 ang simula ng kampanya sa local positions. Mananatili pa rin daw ang pangalan ng dating Pangulo sa balota. Sa ilalim po ng ating batas, magiging disqualified ang isang kandidato sa eleksyon kung mayroon ng final judgment o conviction sa kinakaharap na kasong kriminal. Sakaling makonvict si Duterte sa ICC, kikilalanin ba ito ng Pilipinas?
Sa ating palagay ay wala pa tayong na-encounter na ganyan sa ating jurisprudence. Siguro masyadong napakalayo talagang pag-usapan sapagkat napaka-speculative yan. Sa ibang balita, inirekomenda ng National Bureau of Investigation na dagdagan pa ang kasong isasampa laban kay dismissed Mayor Alice Guo. Pinakakasuhan siya sa Department of Justice ng falsification of public documents kaugnay sa 3 lupain sa Sual, Pangasinan na binili ni Guo. Nagpakilala raw ang dating alkalde bilang Pilipino, kahit siya raw talaga ang Chinese citizen na si Guo Huaping. Dawit din sa inirekomendang kasuhan ng ilang opisyal at empleyadong ng PAGCOR kaugnay sa illegal pogo. Violation of Anti-Human Trafficking Act ang naisisampa laban sa kanila dahil sa umunoy pagbubulag-bulagan ng ilang tauhan ng PAGCOR para daw makinabang sa pogo. Nag-benefit sila financially dahil sumisweldo sila doon eh. May allowances sila. And they should have monitored it. Sila yung naka-in charge doon sa day-to-day operations, but they allowed the operation of scamming activities. Nakipag-ugnayan na raw ang NBI sa Civil Service Commission para sa mga kasong administratibo laban sa mga nasabing tauhan ng PAGCOR. Wala pa silang pahayag. Patuloy namang kinukuha ang panig ni Guo. Mga mare at pare, big update tayo from Kuya. Hindi lang isa kundi 2 ang itatanghal na big winners sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang kapalaran ng isa ay kapalaran din ng kanyang kasama. Isang dumo na kapuso at kapamilya ang tatanghaling big winners ng edisyong ito. Pasabog si Big Brother! Duo ng tig-isang Sparkle at isang Star Magic artist ang mananalo sa edisyong ito. Ang akalang The House is Sinking game lang, malaking bahagi na pala ng PBB journeys ng housemates. May bet ka na ba sa Kapuso Kapamilya Duos? Sino kina Charlie at AC, Mika at Ralph, Will at River, Dustin at Clarice, Josh at Kira, Michael at Brent, o AZ at Esnir? Paano naman kaya ang kapalaran ni Ashley na kapare si Ivana na isa lang house guest? Exciting! Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga ang kauna-unahang Philippine at Asian leader na inuusig ng International Criminal Court. Bukod sa kanya, may 6 pang pinuno mula sa iba't ibang bansa ang nasa kustodiya ngayon ng ICC. Kasama niya sa ICC Detention Center sina Ali Muhammad Ali Abdal Al-Rahman ng Sudan, Alassane Ag Abdulaziz ng Mali at mga mula sa Central African Republic na sina Patrice Edward Ngaysona, Muhammad Said Abdel Kani at Alfred Yekatum. 11 naman ang convicted na, kabilang ang mga nasa ICC Detention Center pa rin na si Ag Abdulaziz ng Mali na convicted para sa kasong crimes against humanity, torture, persecution at iba pang inhumane acts. Gayon din si Dominic Ongwen ng Uganda na nahatulan ng guilty sa 61 counts of crimes against humanity and war crimes. Sa ngayon, may iba pang leader ng bansa na may arrest warrant mula sa ICC. Kasama riyan sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa mga nangyaring karahasan sa opensiba nila sa Gaza at sa West Bank. President Omar Hassan Ahmad al-Bashir ng Republic of Sudan kaugnay sa umunoy malawakang pagpatay sa mga sibilyan sa Sudan mula 2003 hanggang 2008. President Vladimir Putin ng Russia dahil sa nila unlawful na deportation ng mga bata mula sa Ukraine papunta sa Russia noong kasagsagan ng gyera roon. At Laurent Gbagbo ng former president ng Cote d'Ivoire sa Western Africa kaugnay sa karahasan matapos ng eleksyon mula noong 2010 hanggang 2011. Ayon sa isang profesor ng Utrecht University sa The Netherlands, special ang kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte dahil ito ang kauna-unahang non-war o election-related violence case at unang kaso mula sa Asia. This is basically about extrajudicial killings within the so-called drug war. So it's basically about a president ordering its forces to sort of clean up the streets from alleged narco-traffickers, which led to thousands of civilian deaths. So I think it's also in that sense special, and of course is the first case that relates to Asia that is leading to a trial. So in many ways it's really a first.
At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Cory Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.